Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1461 hanggang 1470. Sa pagkakataong iyon, naakit si Severin dahil sa pagkamahiyain ni Sofia na gawin pa ang mga bagay na gusto niya. Mabilis siyang lumapit at niyakap siya sa kanyang mga bisig at hinalikan sa labi. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya gamit ang kanyang magiliw at kaakit-akit na mga mata. Masisisi mo ba ako kapag ang pangatlong asawa ko ay napaka-sexy? Hahanapin ko bukas ang kinaroroonan ng Devil Gang at sino ang nakakaalam kung kailan ako makakabalik. Gusto ko lang makasama ka ngayong gabi bago ako umalis bukas. Natuwa man si Sofia sa narinig ay nagkunwari siyang naiinis at ipinikit ang mga mata. Arg! Hanga ako sa iyo. Makakahanap ka palagi ng tamang dahilan. Ahem. Gabi na. Bakit hindi na tayo magpahinga? Nagtaas baba ang mga daliri ni Severin sa likod ni Sofia habang hinahalikan siya. Pagkatapos ay tumungo sila sa kama. Kinaumagahan. Naghihintay na si Severin sa bakuran ng magising si Sofia. Tinatakot mo ako. Akala ko umalis ka na. Sabi ni Sofia nang malaman niyang nasa bakuran si Severin. Sabi ni Severin. Hindi ko kayang gisingin ka dahil mahimbing ang tulog mo. Aalis na sana ako pero naisip kong maghintay ako hanggang sa magising ka at magpaalam sa iyo. Pagkatapos noon, binigyan niya siya ng 3rd grade medium rank alchemical pill. Ito ay isang 3rd grade medium rank alchemical pill. Ngayong nasa stable stage ka na, baka ang pill na ito ay makakatulong sa iyo na magtagumpay at maging level 6 warrior emperor. May tiwala ako sa iyo. Baka aabot lang ito ng ilang araw o mas mabilis pa kaysa sa tansya ko. Inimbak ni Sofia ang alchemical pill sa kanyang spatial ring at sinabing. Sige. Huwag kang mag-alala, magsasanay ako ng husto at maghihintay sa iyong pagbabalik. Hinaplos niya ang ulo nito at hinalikan bago pinilit na umalis. Pagkatapos ay lumipad siya sa langit upang bumalik sa kagubatan. Dito ako maghihintay sa'yo. Sabi ni Sofia habang pinagmamasdan si Severin na lumipad at nagwawala sa makapal na hamog na nakatayo doon at nag-iisip. Pagkatapos ay bumalik siya sa silid upang tawagan ang kanyang ama. Hahaha baby girl ko, bakit bigla mo akong naisip ang tawagan? Tanong ni Bert nang konektado ang tawag. Pang-asar niya. Kamusta ka na? Nahanap mo na ba siya? Ito ay kalahating buwan na ngayon. Ano ang pag-unlad? Sobra saya pa rin ang nararamdaman ni Sofia at gustong sabihin sa kanyang ama ang magandang balita. Gayunpaman, nakaramdam siya ng awkward at napahiya nang tanungin siya ni Burke. Napakagatlabi si Sofia at natahimik ng ilang segundo. Ano sa tingin mo? Alam mo ba kung gaano kaganda ang anak mo? Ganting tanong ni Sofia. Humalaklak si Burke. Hahaha. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na gumawa ka ng malaking pag-unlad? Kaya anong stage kayong dalawa ngayon? Magkahawak kamay. Namula si Sofia at nakaramdam ng hiya. Tatay. Pangatlong asawa na niya ako ngayon. Sinabi na niya sa mga miyembro ng Capra Hall na pangatlong asawa na niya ako. Pero nahihiya akong sabihin sa iyo kung anong stage na kami ngayon. Napatulala si Burke. Maya-maya, sabi niya. My God. Honey. Mangyaring wag mong sabihin sa akin na natulog kayong dalawa ng magkasama. Hindi mo ba naisip na napakadali mo? Hindi kanya mamahalin kung hindi mo hahayaang ipaglaban niya ang kanyang paraan para makamit ang pagmamahalan mo. Hiniling ko nga sa iyo na ituloy ang iyong kaligayahan ngunit hindi hanggang dito. Ang pag-unlad na ito ay masyadong. Walang alinlangan, talagang nabigla si Burke sa balita. Nagulat ito sa paliwanag ni Sofia. Tatay, huwag kang mag-alala. Sulit naman siya. Nangako siya na aalagaan niya ako. Tsaka, ang ibig kong sabihin, ang hirap talaga kontrolin nung sandaling iyon. Kaya ganon iyon. Sobrang nakakahiya ito. Sa puntong ito, bahagyang sumuko si Burke. Sige. Siguraduhin mo lang na hindi mo pagsisisihan ang desisyong ito at ito ang magpapasaya sa iyo. Dalhin mo siya dito kapag libre ka. Nakuha niya ang aking anak na babae at hindi ko alam kung anong itsura niya. Maliban sa alam kong magaling siya sa alchemy at talentadong tao, wala akong alam tungkol sa kanya. Ngumiti si Sofia. Tatay, mas makatuwirang sabihin na ako ang nanloko sa kanya para makasama ako.
Napakaraming magagandang babae ang halos magpakamatay para pakasalan siya. Hindi madali para sa akin na makuha ang lugar na ito. Oh, my God! Ikaw ba talaga ang anak ko? Napaka-proud mo noon. Naaalala mo ba kung gaano karaming mga henyo ang sumusubok na manalo sa iyo? Pero wala kang gusto. Bakit ang mapagkumbaba mo at ang hamak mo ngayon? Bulalas ni Burke. Honey, isa ka ring kahanga-hangang babae. Hindi ka mas mababa sa kanya. Isang karangalan at biyaya para sa kanya na maging pangatlong asawa ka rin niya. Sinabi ni Sofia. Sa palagay ko ay hindi. Isa na siyang third-grade medium-rank alchemist ngayon at walang sinasabi kung kailan siya magiging isang third-grade high-rank alchemist. Nahihiya akong ikumpara ang sarili ko sa kanya. Iba talaga ang level namin. Anong sabi mo? Napabuntong hininga si Burke at iniisip kung tama ba ang narinig niya. Hindi niya akalain na magkakaroon ng pagsulong si Severin ng ganoon kabilis. Henyo. Henyo talaga siya. Third-grade medium-rank alchemist. My God! Kakailanganin ko yata siya para protektahan ako sa hinaharap. Gulat na bulalas ni Burke. Habang nag-iisip siya saglit, nagbiro siya. Honey, ikaw ang aking mahal na anak. Ang aking nag-iisang anak na babae. Hindi ako papayag na makuha kanya ng ganoon kadali. Okay lang naman ako kung hindi kanya binigyan ng kasal pero kahit papaano, dapat may aksyon siya para ipakita sa akin na gusto kanyang makasama. Kumunat ang noo ni Sofia. Tatay, ano bang pinagsasabi mo? Babae na niya ako ngayon at sobrang kontento na ako. Wala akong pakialam sa lahat ng iba pang bagay. Seryoso mo bang ipagbawal ako na makasama siya pagkatapos ko siyang matulog? Wala akong pakialam kung ano ang iisipin o sasabihin mo. Sasamahan ko siya at yun lang. Ahem, ano yon? Kung sasabihin kong hindi ako pumayag, okay lang ba? Si Burke ay umubo ng 2 beses sa kahihiyan, at pagkatapos ay sinabi. Ang ibig kong sabihin ay isa na siyang third-grade medium-rank alchemist, kaya kakaiba ang pagbibigay ng 10 third-grade low-rank alchemical pills bilang regalo. Halos himatayan si Sofia. Nais pala ng kanyang ama na kumuha ng ilang alchemical pills dito. Matapos malaman ang iniisip ng kanyang ama, sadyang biniro rin ni Sofia si Burke. Ano? 10 pills? Tatay, masyado ka bang matako? Ang isang third-grade low-rank pill ay itinuturing na isang kayamanan sa mga kayamanan. Gusto mo talaga ng 10 pildores na ganito, sobra na iyon. Ibinebenta mo ba ang iyong anak para mabili ito? Galit na galit si Burke sa mga sinabi ni Sofia na muntik na siyang magpaliwanag on the spot, at agad na galit na sinabi. Sofia, mayroon lang akong isang anak na babae tulad mo, hindi ka ba nagkakahalaga ng 10 third-grade low-rank alchemical pills? Nakalimutan mo na ba ang mga magulang mo simula nang magpakasal ka sa batang iyon? Tinakpan ni Sofia ang bibig niya at tumawa. Ha ha ha. Tatay, banibiro lang kita. Huwag kang mag-alala, napakamapagbigay niyang tao, at siguradong hindi kanya pababayaan pagdating ng panahon. Ikaw na lokong bata ka, nagbiro ka talaga sa tatay ko tungkol sa isang seryosong bagay. Nagkunwaring galit si Burke. Sige, tatay, magsasanay na ako. Binigyan lang ako ni Severin ng third-grade medium-rank pill. Hiniling niya sa akin na makalusot sa mas mataas na antas muna. Hindi na kita kakausapin. Isang third-grade medium-rank alchemical pill, gusto mo bang inggitin ako hanggang mamatay? Masayang ibinaba ni Burke ang telepono. Hindi niya maiwasang ngumiti at sabihin. Hihihi. Third-grade medium-rank alchemical pill. Ang aking anak na babae ay maaari na ngayong gumamit ng gayong kayamanan para magsanay. Ang kanyang lakas ay hindi pa nakakalusot sa level 5 o level 6 warrior emperor. Kung ito ay magpapatuloy, hindi magtatagal bago ang kapangyarihan ng aking anak ay makakaabot sa akin. Sa oras na ito, dumating si Severin sa kagubatan ng mag-isa. Matapos ilabas ang kanyang mental power, kitang-kita niya ang lugar na sakop ng kanyang mental power. Hindi masama, nararamdaman ko ang isang espiritual na halamang gamot. Di nagtagal, natuklasan ni Severin ang isang third-grader low rank ng espiritual na halamang gamot. Gaano iyon nakakabigla sa kanya? Para naman sa mga tao sa Capra Hall,
Alang-alang sa kaligtasan ng lahat, sinabihan sila ni Severin na huwag maghanap ng mga espiritual na halamang gamot sa nakalipas na mga araw. Lumipad siya at kukunin na sana ang espiritual na halamang gamot ng isang tigre na may 2 ulo na gulong ang sumugod mula sa mga palumpong sa hindi kalayuan. Ang two-headed fire tiger ay nagpakawala ng nakakabinging dagandong, ito ay may antas ng kapangyarihan ng isang level 2 warrior emperor. Ang isang espiritual na hayop na may ranggo ng isang level 2 warrior emperor ay itinuturing na isang napakalakas na pag-iral sa kagubatan na ito. Gayunpaman, para kay Severin, hindi siya natakot. Tumalikod siya, pumutol ng isang nakamamanghang sipa, at pagkatapos ay ibinagsak ang kanyang bag sa 2 ulo na nagniningas na tigre. Bago pa mailuwa ng mabangis na tiger ang apoy sa bibig nito ay tinamaan na ito ng paa ni Severin. Sa sumunod na segundo, lumipad ito na parang bola ng kanyan. Matapos mabali ang 2 o 3 sinaunang puno, nahulog ito sa lupa. Dumudugo ang bibig ng tigre at hindi na siya humihinga. Hindi man lang nag-abalang tingnan ni Severin ang mabangis na tiger. Siya ay tumingkayad at kinuha ang espiritual na halamang gamot. Dahil sa kanyang mataas na antas ng pagkamit at malakas na kapangyarihan sa pag-iisip, hindi nahirapan si Severin sa foggy forest na ito, na napakahirap para sa iba. Sa pagtatapos ng araw, halos 80 espiritual na halamang gamot ang natagpuan, at kasama rin sa mga ito ang ilang 4th grade low rank at 4th grade mid rank na espiritual na halamang gamot. Anong saganang ani, pero madilim na ang langit. Ilang tao ang nakilala ko ngayon, lahat sila ay rogue fighter, at wala akong nakilalang kahit sino mula sa Devil Gang. Tumingin si Severin sa langit at nakita niyang napakadilim na, kaya't nakakita siya ng isang kuweba at nagtago doon. Gayunpaman, siya ay nenas kaya't siya ay naglatag ng ilang mga damo upang gawing higaan sa yungib, lumabas upang maghanap ng panggatong, pumatay ng isang liebre, at pagkatapos ay mag-isa itong inihaw sa kuweba. Ang hindi inaasahan ni Severin ay noong malapit ng maluto ang barbecue ay may sumugod na pigire mula sa labas na medyo nahihiya. Agad namang nakita ng isang babae si Severin at hindi napigil ang mapasigaw sa gulat. Ikaw talaga. Nahihiya si Severin. Hindi niya akalain na dito niya makikita si Stephanie. Ngunit ngayon ay wala na kay Stephanie ang katahimikan ng araw na iyon. Medyo magulo ang buhok niya at ilang beses na punit ang damit sa likod. Dugo ang umagos mula doon. Mapatla ang mukha niya at parang nahihiya siya. Napatingin si Severin sa babaeng ito at nakasimangot. Hindi kaya. Isa kang high-rank warrior emperor. Sa kagubatan na ito, malabong masugatan ka. Paano ka nasugatan ng ganito? Ayokong mag-alala ka tungkol dito. Inilibot ni Stephanie ang mga mata kay Severin, saka umupo sa kabilang sulok, kumuha ng healing pill at nilunok iyon. Kalokohan, may masyadong maraming pagdurugo, at ang nakapagpapagaling na epekto ng alchemical pill na ito ay masyadong mabagal. Matapos inumin ang tableta, medyo nahihilo pa rin si Stephanie dahil sa sobrang pagdurugo. Medyo natakot siya. Kung talagang himatayan siya, ang lalaking ito na 2 o 3 beses niyang nakilala noon ay may gagawing masama sa kanya. Kung tutusin, siya ay may magandang figure at magandang mukha, at siya ay nasa isang kuweba sa isang mapanganib na lugar. Kung talagang may gagawin si Severin at papatayin siya bago umalis dito, walang makakaalam. Sa pag-iisip nito, lalo siyang natahimik. May nakita siyang kuweba dito at nagtago doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may tao sa loob. Ang iyong alchemical pill ay hindi maganda, ngunit ang isa na mayroon ako dito ay medyo maganda. Mayroon kang 3 mga sugat, at ang mga ito ay medyo malalim. Kung hindi mo napigilan ang pagdurugo sa oras, natatakot ako na ikaw ay mauubusan ng dugo hanggang sa mamatay. Sinulyapan ni Severin ang kabilang partido, at pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita, kumuha siya ng alchemical pill gamit ang kanyang mga kamay, at naglakad patungo sa kabilang partido. Paano ko malalaman kung ang iyong tableta ay isang alchemical na tableta? Kung mayroon itong iba pang epekto pagkatapos mong inumin ang gamot na ito, hindi ako makapaniwala sa iyong mga sakit noon. Sinulyapan ni Stephanie si Severin at hindi naglakas loob na inumin ang tabletang iniabot ni Severin. Ngumiti ng mapait si Severin. Kagandahan,
hindi mo kailangang bantayan ako. Kahit na maganda ka, ako, Severin, hindi talaga ako isang taong nananamantala sa iba. Tsaka sa pinsala mo ngayon, kung gusto ko talagang gawin sa'yo to. Bakit pa ako mag-aaksaya ng tableta? Sa tingin mo ba hindi kita kayang hilahin pababa sa sitwasyon mo ngayon? Sa pagkakataong ito, naramdaman din ni Stephanie na nahihilo ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Severin, saka nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nilunok ang tableta sa kamay ni Severin. Oo nga naman, habang nilulunok ni Severin ang alchemical pill, agad na natuklasan ni Stephanie na mas mabilis na gumaling ang sugat sa kanyang likod. Ang epekto ng alchemical pill na ito ay katulad ng mga mayroon siya na mas pino. Ang nakapagpapagaling na epekto ng gamot ay ilang beses na mas malaki. Hindi pa rin sapat ang bilis na ito. Bagamat ininom mo ang alchemical pill na ibinigay ko sa iyo, na maaaring magprotekta sa iyo mula sa kamatayan, tiyak na gagaling ang sugat, ngunit sa oras na gumaling ito, malamang nahimatayan ka na. Muli siyang sinulyapan ni Severin at sinabi sa kanya. Alam ni Stephanie na hindi niya naiintindihan si Severin. Hindi naman ganoong klaseng kontrabida si Severin. Matapos mag-isip sandali, sinabi niya kay Severin. Maaaring mayroon kang isang mas mahusay na paraan. Pinagpala ni Severin ang kanyang mga kamay, naglabas ng isang maliit na bote ng porselana, at sinabi kay Stephanie. Ito ang may pinakamagandang epekto. May nakapagpapagaling na pulbos din ako dito. Kailangan mong humiga, tutulungan kitang magwiwisik ng kaunti, pero baka masakit, kaya kailangan mong tiisin. Hindi, kung ganoon, hindi ba't ang likod ko ay malantad sa iyo? Biglang may naisip si Stephanie, at hindi niya maiwasang mahiya. Hindi kaya advantage ito para kay Severin. Ngumiti ng mapait si Severin at sinabing, mas mahalaga ba ang iyong buhay, o mas mahalaga para sa akin na tumingin sa iyong likuran? Ikaw ang pumili para sa iyong sarili. Pagkatapos magsalita, tumayo si Severin para umalis. Nang makitang aalis na si Severin, nataranta agad si Stephanie at nagmamadaling sinabi kay Severin. Teka, huwag mong sabihin kahit kanino, kung hindi, papatayin kita. Napaisip si Severin sa sarili. Bakit mas konserbatibo itong si Stephanie kaysa kay Sofia? Hindi ba't nakatingin lang ito sa likod niya? Hindi tulad ng nakikita niya ang kanyang harapan. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Severin sa kabilang partido. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangang pag-usapan ang ganitong bagay sa lahat ng dako. Lalong nahihilo ang ulo ni Stephanie, kinagat niya ang mapupulang labi, saka masunurin siyang nahiga. Nakita ni Severin na dumidikit sa kanyang likod ang mga damit sa likod ng kabilang partido kaya nahihirapan siyang maglagay ng pulbos, kaya hindi niya napigil ang mapunit ang ilang damit ng kabilang partido gamit ang kanyang mga kamay, na tumambad sa halos lahat ng kanyang likod. Lalong nahihiya si Stephanie. Pumikit siya at nakaramdam ng sobrang kaba. Hindi nagtagal, sumakit ang likod niya, at hindi napigilan ni Stephanie ang umiyak sa sakit. Marahil ay dahil sa sobrang pagdurugo. Sa wakas, pagkaraang sumigaw si Stephanie ng ilang beses, hindi niya napigil ang himatayan. Pagkakalat pa lang ni Severin ng gamot, nalaman niyang nahimatay ang kabilang partido. Agad siyang ngumiti ng mapait at sinabing, mukhang hindi sapat ang tiyaga mo. Nawalan ka pa ng malay. Akala mo kaya mong magpumilit hanggang sa huli. Kung narinig ito ni Stephanie, malamang na tumalon siya at sakalin si Severin hanggang mamatay. Unti-unting lumipas ang oras, at nang madaling araw, nagising si Stephanie mula sa kanyang pagtulog. Sa oras na ito, ang sugat sa kanyang likod ay ganap na gumaling, at ang mga bagong laman ay tumubo, kahit isang peklat ay hindi naiwan, at siya ay mukhang perpekto. Gayunpaman, marami pa ring tuyong dugo sa kanyang likod, na tila nagpapatunay na siya ay nagkaroon ng malubhang pinsala kahapon. Pagkagising ni Stephanie, nakaramdam siya ng bahagyang lamig sa kanyang likod at medyo nag-aalala. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Severin, at saka sinabi, ikaw, bakit hindi mo sinabi kagabi na hihimatayin ako? Wala ka namang ginawa sa akin di ba? Nahiya si Severin at mapait na ngumiti. Paano ako makakapaghusga ng tumpak? At saka, nahimatay ka, ibig sabihin,
ang iyong pagpupursuge ay hindi kasing ganda ng inaakala ko. Kung may nagawa man ako sa iyo, hindi mo ba alam sa iyong sarili? Maingat itong dinaman ni Stephanie, at tila walang kakaiba sa kanyang katawan. Pagkatapos ay hinikat niya ang mata niya kay Severin at sinabing, "Maraming salamat kagabi. Parang ang maginoo ka talaga." Pagkatapos mangisda, magsalita, tumingin ulit siya kay Severin. "Ako. Gusto kong magpalit ng damit, bakit hindi ka lumabas sandali?" Ngumiti ng mapait si Severin, saka tumayo at sinabi sa kabilang partido. "Bagaman gumaling na ang sugat mo, marami pa ring natuyong dugo at maraming langib ng dugo sa likod mo. Gusto mo bang hugasan? Pero walang lawa dito. Tsaka delikado ang foggy forest na ito. Hindi magandang malantad." Napayuko si Stephanie at nag-isip saglit, saka iniangat ang ulo at ngumiti kay Severin. "Paano kung tulungan mo akong magbantay at pigilan ang iba na makalapit?" Nahihiya si Severin. Ang babaeng ito ay natatakot na siya ay isang pervert noon, ngunit ngayon ay hiniling niya sa kanya na tulungan siyang bantayan siya. Ngumiti ng mapait si Severin at sinabing, "Alam ko na sa labas ng kuweba, at sa paglalakad ng 1 milya sa kaliwa, may isang maliit na lawa. Kung gusto mong maglaba, tumakbo ka papunta doon para maglaba. Pero, hindi ka ba natatakot na baka sumilip ako?" Nakagat ni Stephanie ang mapupulang labi. "Naniniwala akong hindi ka ganoong klase ng tao. Tsaka hindi ko naman tatapusin ang paghuhubad ko. Bababa lang ako at maghuhugas ng likod. Hindi naman malaking problema." Hihihi. Sige. Walang magawang tumango si Severin. "Malas para sa akin, kailangan kong magtrabaho bilang isang tagamasid." Pagkasabi noon ay dinala ni Severin ang kabilang partido sa lawa. Pagkatapos maglaba ni Stephanie, nagtago siya sa damo at nagpalit ng palda. Pagkatapos magpalit, nag-walk out si Stephanie na namumula. Bagamat pakiramdam niya ay hindi nasisilip si Severin, noong naglilinis siya ng kanyang likod at nagpapalit ng damit kanina lang ay labis siyang nakaramdam ng kaba. Tumingin si Severin sa kabilang party at saka sinabi, "Nga pala, napakataas ng level ng iyong natamo. Paano ka masasaktan kung ikaw ay isang level 8 Warrior Emperor? Hindi kaya nakilala mo ang isang level 9 Warrior Emperor." Matapos pag-isipan ito, direktang itinanggi ito ni Severin. "Hindi iyon pwede. Sa paghusga sa iyong sugat kahapon, mukhang maaaring may nakilala kang makapangyarihang espiritual na hayop." Tumango si Stephanie. "Bueno, nakahanap ako ng kayamanan. Sa kasamaang palad, may Hurricane Wolf na nagbabantay doon, at ang halimaw ay may kapangyarihan na maihahambing sa antas ng pagkamit ng isang level 9 Warrior Emperor. Hindi ako kalaban." Mukhang nahihiya si Severin at sinabi sa kabilang partido, "Kung gayon, nakuha mo na ba ang kayamanan?" Walang magawang umiling si Stephanie. "Hindi. Ang espiritual na halimaw na iyon ay napakalakas at hindi ako makalapit dito. Pagkatapos nitong saktan ako, tumakas kaagad ako. Kung hindi ako tumakbo ng mabilis, patay na ako ngayon." Matapos mag-isip sandali si Severin ay sinabi niya, "Mukhang ang kayamanan ay hindi basta-basta. Maaari ba itong isang 4th grade espiritual na halamang gamot? Kung hindi, alam mo na ang espiritual na halimaw ay napakalakas, at gusto mo pa ring agawin ito. Tiyak na isa kang hanggal na babae." Sa hindi inaasahang pagkakataon, napangiti si Stephanie at sinabing, "Ang kayamanan na iyon ay hindi isang 4th grade espiritual na halamang gamot, kundi isang 5th grade na espiritual na prutas." 5th grade na espiritual na prutas. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Severin ang paghinga. Tunay na nakatutokso ang gayong kayamanan. Hindi katakataka na si Stephanie ay nakipagsapalaran at gustong subukan ito. Gayunpaman, kitang-kita na kahit na hindi mahina ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, hindi siya maaaring maging kalaban ng isang espiritual na hayop na may antas ng pagkamit ng isang level 9 Warrior Emperor. Pagkatapos ng lahat, ang mga espiritual na hayop ay likas na mas makapangyarihan kaysa sa katawan ng tao. Ang mga espiritual na hayop ng isang level 9 Warrior Emperor, kahit na sila ay first level, maaaring mahirap alisin. "Hoy, ang antas ng iyong pagkamit. Malapit na bang sabihin ni Stephanie na hindi saint ang level ng attainment ni Severin?"
Gayunpaman, pagkatapos ay naalala niya na noong huling beses na nakipag-away siya kay Severin, nakasuot siya ng maskara. Kaya, sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, iniba niya kaagad ang usapan at sinabi. Siya nga pala, ano ang antas ng iyong pagkamit? Dapat mas mataas ang iyong antas ng iyong pagkamit kaysa sa akin, di ba? Natural na alam ni Severin kung ano ang iniisip ng kabilang partido, at hindi niya maiwasang ngumiti ng bahagya at sinabi. Ako ay isang level 2 saint. Mahusay iyan. Kung pupunta ka, tiyak na madali mong mapapatay ang espiritual na hayop. Matapos malaman ang tungkol sa antas ng pagkamit ni Severin, nagpakita si Stephanie ng isang nasasabik na ekspresyon. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni Severin ang tungki ng kanyang ilong at dahan-daang sinabi. Kagandahan, bago mo gustong maligo o kung ano paman, hayaan mo akong tulungan kang bantayan ito para walang makakita. Maliit na bagay lang ito, ngunit ang labanang ito sa isang spiritual beast ay spiritual beast pa rin na may antas ng pagkamit ng level 9 Warrior Emperor. Hahaha. Ito ay medyo mahirap. Kung wala man lang benepisyo, natatakot ako na hindi ito mabibigyang katwiran, tama ba? Inilibot ni Stephanie ang mga mata kay Severin. Alam kong hindi ka tutulong ng ganoon kadali. Huwag kang mag-alala, ang mga benepisyo ay mapapasa iyo. Ang espiritual na bunga sa punong iyon ay tinatawag na Golden Sky Spirit Fruit. May 3 silang kabuuan. Sila ay pag-aari ko. Natagpuan ko ito kahapon, at nasugatan ako, kaya kailangan kong humingi ng 2 kung tumulong ka sa pagpili ng kayamanan, maaari kong ibigay sa iyo ang isa, paano ito? Bibigyan mo lang ako ng isa. Di ba dapat 2? Hinawakan ni Severin ang tungki ng kanyang ilong at naramdaman niyang halatang hindi makatwiran ang alokasyon ni Stephanie. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sabi ng babaeng ito. Pero, sobrang nasugatan ako kahapon na muntik na akong mamatay. Tsaka, nadiskubre ko ang bagay na iyon. Ang mga lalaki talaga ay matatakaw. Nahihiya si Severin. Hindi niya akalain na lalaki at babae ang sangkot dito. Sige, ihatid mo ako dyan. Kapag tapos na, makakakuha ka ng 2 at makakakuha ako ng 1. Walang magawa si Severin at tuluyang nakipagkompromiso. Ganyan talaga dapat. Nakaramdam ng saya si Stephanie, at saka naglakad sa harapan. Pumunta ka dito, sumunod ka na lang sa akin. Oo naman, hindi nagtagal ay nakarating na silang 2 sa harap ng isang maliit na lambak. Sa bangin hindi kalayuan sa lambak, may isang gintong puno. Hindi lamang ang buong dahon at puno ng Golden Sky Spirit Tree na ito ay ginto, ngunit maging ang 3 Golden Sky Spirit Fruits dito ay ginto. Pagtingin sa 3 prutas dito, napalunok maging si Severin. Isa itong prutas sa 5th grade, at ang aura sa loob ay napakayaman at banayad. Tinataya niya na kung kakainin niya ang gayong prutas, ang antas ng pagkamit nito ay mabilis na magpapatuloy sa isang level 3 saint. Gayunpaman, sa sandaling ito, mayroong isang malaking hurricane wolf na nakahiga sa ibaba. Ang hurricane wolf na ito ay tinatayang 7 o 8 talampakan ang taas. Kahit na nakahiga lamang ito, magbibigay ito sa mga tao ng matinding takot. Nang papalapit na si Severin, naramdaman din ng hurricane wolf ang presensya ni Severin, biglang tumayo, at nagpakawala ng malalim na dagandong. Isang pares ng mga mata ang nakatitig kay Severin na may marahas na aura. Malamig na ngumiti si Severin, naglabas ng espada gamit ang kanyang mga kamay, at saka hinawakan ito sa kanyang kamay. Matapos maramdaman ng hurricane wolf ang banta mula kay Severin, bigla itong nagpakawala, at pagkatapos ay biglang nanginig ang kanyang katawan. Isang serye ng mga espiritual na talam ang lumitaw, at lumipad sila patungo kay Severin. Ang pag-atake na ito ay hindi madali. Hindi mapigilan ni Severin na kumunat ang noo nang makita ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang espiritual na hayop na may antas ng isang level 9 Warrior Emperor. Karamihan sa mga tao ay hindi makayanan ang pag-atake ng espiritual na hayop na ito. Pagkatapos magsalita ni Severin, ibinuhos niya ang espiritual na enerhiya sa espada sa kanyang kamay, at pagkatapos ay ibinato ang espada. Rain of Roses. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita,
Ang mga piraso ng mga talulot ng rosas ay lumipad palabas. Mukhang napakaganda nitong warrior art. Sa pagtingin sa lumilipad na mga talulot ng rosas, bakas sa mga mata ni Stephanie ang pagkasabik, pakiramdam na ito ay masyadong romantiko. Bukod dito, ang hindi niya inaasahan ay ang lakas ng pag-atake ng mga talulot ng rosas na ito ay hindi simple, at natalo nila ang lahat ng espiritual na talam sa isang sandali. Nang makita ng malaking Hurricane Wolf ang sitwasyong ito, nanlaki ang mga mata nito sa takot. Hindi masyadong halata ang nagulat na ekspresyon. Malinaw, ang espiritual na hayop na ito, na umabot sa level 9 Warrior Emperor, ay may napakataas na espiritual na katalinuhan, at agad na alam kung gaano katikat si Severin. Matapos malaman kung gaano katikat si Severin, ang taong ito ay umungal muli at lumikha ng higit pang mga talam ng bagyo. Matapos lumipad ang mga talam ng bagyong iyon patungo kay Severin, tumalikod ito at sumugod sa ambon, halos tumakbo palayo. Madaling winasak ng mga talulot ng rosas ni Severin ang atake ng kalaban. Kalokohan, nakakatakbo talaga ang lobo na ito. Nang makita ang halimaw na tumatakbo palayo, galit na tinapakan ni Stephanie ang kanyang mga paa. Ikaw, bakit hindi mo ito habulin at patayin para ipaghiganti ako? Nahihiyang sabi ni Severin sabay ngiti ng pilit. Maaaring gamitin ng taong iyon ang talam ng bagyo. Pagkatapos sumugod sa ambon, mas mahirap itong harapin. At saka, kung aabutan kita para ipaghiganti ka, ano ang mangyayari sa 3 Golden Sky Fruit na ito? Paano kung pinulot mo silang lahat at tumakas ka, saan kita mahahanap? Hindi nakaimik si Stephanie at hindi napigil ang lumingon kay Severin at sinabing, ganyan ba akong tao? Binabantayan mo pa ako. Napagkasunduan natin noon na talagang bibigyan kita. Habang nag-uusap, lumipad din si Stephanie, pumitas ng gintong espiritong prutas, at pagkatapos ay inihagis ang isa kay Severin. Matapos kunin ni Severin ang prutas, hindi niya maiwasang mapangiti at sinabing, hahaha, kagandahan, hindi talaga kita kaibigan, kaya hindi ako nangangahas na ipagsapalaran ito. Oo, naglalagay kami ng prutas. Gayunpaman, nang ilagay ni na Stephanie at Severin ang spirit fruit sa storage ring, 5 tao ang dumaan sa hindi kalayuan at nakita nila ang eksenang ito. Nakataas ang kilay ng isa sa kanila, na kumikinang ang mga mata. Ang taong nakapansin sa kanila ay tila pinuno ng mga taong ito. Sumulyap ang mga mata niya kay Severin, puno ng katakawan. Captain Michael, ito ay isang 5th grade na espiritual na prutas. Kung ito ay nakatuon sa Supreme Leader, tiyak na makakakuha tayo ng maraming gantimpala. Napakunot ang noo ni Severin nang marinig ang usapan ng kabilang partido. Mabilis siyang may naisip. Maaaring ang mga taong ito ay mula sa Devil Gang. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang matuwa. Tumanggo ang pinuno at ikan-away ang kanyang kamay, at lumipad ang 5 tao, pinalibutan si Severin at ang iba pa. Malinaw, tila hindi nila alam na ang 5th grade na espiritual na prutas na ito ay binabantayan ng napakalakas na espiritual na hayop noon, at hindi nila alam kung paano nakuha ni Severin ang espiritual na prutas na ito. Nang dumating ang pinuno, hindi niya maiwasang mapangiti ng masama, tumingin kay Stephanie, at saka sinabi, hihihi. Hindi masama, may ganyang kagandahan dito, ma-enjoy ko siya sandali. Gayunpaman, isang nasa likod na may edad na lalaki ang sumimangot at hinikayat ang pinuno. Kapitan, kunin na lang natin ang kayamanan. Hindi naman kailangang gumawa ng ganoong bagay, di ba? Sobra-sobra na. Sayang naman at sinampal ni Kapitan Michael ang kalaban gamit ang kanyang backhand na ikinamula ng mukha ng kalaban. Ako ba ang kapitan o ikaw ba ang kapitan? Kalokohan, tayong mga tao sa Devil Gang ay nabubuhay araw-araw. Well, kung magkakaroon ako ng pagkakataong makilala ang ganoong kagandang babae, bakit hindi na lang ako maging masaya? Billy, okay ka lang. Sa pagkakataong ito, agad na lumapit ang isang babaeng nasa loob ng 40 na katabi at hinawakan ang brasong kanina pa nakasample na nakakunot ang noo at mukhang pangit. Billy, pwede bang? Biglang tumibok ang puso ni Severin. Billy. Ibig sabihin, Billy Moreno. Hindi ba ito ang pangalan ng ama ni Tara?
Hindi kaya ang mag-asawang ito ay ang mga magulang ni Terra at Lina? Kung ito ang kaso, ang swerteng ito ay talagang hindi maganda. Tiningnan niyang mabuti si Billy. Hindi pa banggitin na napakaraming pagkakapareho ng kilay niya at ni Terra. Tila ang mag-asawang nasa harap niya ay sina Billy at Lulo. Sa pagkakataong ito, tumingin muli si Kapitan Michael kay Lulo, at saka nakangiting sinabi. Billy, matagal na akong hindi nakakagalaw ng isang babae. Ikaw ba? Ay may mabait na puso. Sige, papatayin ko na lang sila. Alisin mo ang bunga nila at huwag mong pakialaman ang munting kagandahang ito, pero pwede bang hayaan mo akong makipaglaro sa asawa mo? Kung hindi, ako'y mag-isa at walang laman, naiintindihan mo ba? Galit na ikinuyom ni Billy ang kanyang kamao, pinandilatan si Kapitan Michael, at saka sinabi. Michael Lusted, huwag masyadong lumayo. Malamig na ngumiti si Michael at sinabi. Anong mali? Galit ka ba? Hindi masaya. Sa puntong ito, huminto si Michael, pagkatapos ay nagpatuloy na may malamig na ngiti. Dahil hindi ka masaya, dapat mong isipin ang iyong sariling negosyo. Ikaw ay isang mababang antas ng miyembro ng koponan. Nagalit ka sa akin. Captain, hindi, alam ni Billy na mali siya. Hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan niya. Nang marinig niya na paparusahan silang dalawa ng kabilang partido, agad na natarante si Lulo at nagmamadaling lumuhad sa lupa at sinabi kay Michael. Ngumisi si Stephanie. Ha ha ha. Ang lakas ng loob mo. Akala mo makukuha mo ang kayamanan ko at talian mo pa ako. Tingnan mo kung gaano kakataba. Tapos biglang ngumiti ng masama si Michael at sinabing. Ha ha ha. Kung titignan kayong dalawa, malamang mga rogue fighter din kayo, di ba? Anong mali? Hindi pa ba sapat para sa inyo ang level 4 warrior emperor na natamo ko? Sa pagsasalita nito, tinignan ni Michael ang mahahabang legs ni Stephanie at hindi napigil ang lumunok ng laway at sinabing. Munting babae, medyo sexy ka. Gusto ko ang mga maiinit na babae na tulad mo. Pababayaan kita sandali, kung ano ang mararamdaman ng isang matabang lalaki. Agad na sabi ng dalawa pang lalaki. Captain, pagkatapos mong maglaro, hayaan mo rin kaming magsaya sa kanya. Sabi din ng isa, oo Captain, ramdam din namin. Matagal na kaming hindi nakakagalaw ng babae. Tumanggo si Michael. Okay, maaari mong panatilihin ang lalaking ito, hulihin siya at hayaan siyang maging alipin ng ating devil gang at magtrabaho para sa atin. Tungkol naman sa babaeng ito, patayin mo siya pagkatapos mong magsaya sa kanya. Kung ibabalik mo siya, ang Supreme Leader at ilang mga Elder ay iingatan siya para sa kanilang sarili. Galit na nagngangalit si Stephanie. Siya ay itinuturing na isang napakahalaga at marangal na tao sa kanyang sariling sekta. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng mga ganitong kasuklam-suklam na tao. Ha ha ha. Nakikita kong pagod ka na sa buhay. Pagkatapos magsalita, kinuyam ni Stephanie ang kanyang kamao, at ang espiritual na enerhiya ay lumakas mula rito. Nang makita ni Severin na kikilos na si Stephanie, pinaalalahanan niya ito. Maaaring patayin ang 3 taong ito, ngunit huwag papatayin ang mag-asawang ito. Natigilan si Stephanie na nagtataka kung bakit tinulungan pa rin ni Severin ang kausap na magsalita, ngunit nang maisip niya ang komento ng lalaki kanina na sinubukang humiling sa kapitan na huminto ay tumanggo ito. Ilang mga dagandong ang sunod-sunod na umalangaw-ngaw, at ilang sandali pa, ang 3 tao ay nakahandusay na sa lupa. Ito. Bago pa makapag-react sina Billy at Lulo, nakita nilang patay na si Captain Michael at ang 3 pa. Sila ay isang antas lamang na warrior emperor, at kumpara sa 3 pa, ang kanilang antas ng pagkamit ay itinuturing na pinakamasama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, namatay si Kapitan Michael ng napakabilis, at sa sobrang takot ay hindi nila alam ang gagawin. Lumuhad si Lulo sa lupa. Patawarin mo kami. 2 senior. Hindi namin sinasadya. Wala kaming pagpipilian kundi sumali sa devil gang na ito. Mangyaring pabayaan mo kami. Nagkibit balikat si Stephanie. Ha ha ha. Kasama ka rin nila. Kung ako, patay ka na ngayon. Pero itong si Severin ang nagligtas sa akin kahapon. Parang ayaw kanyang patayin, at hindi ko mapigilan.
Tumingin si Severin sa medyo may edad na babae, at saka sinabi. Ikaw ba si Lulo? Natigilan si Lulo, tumangala kay Severin at sinabing. Ikaw, paano mo nalaman ang pangalan ko? Matapos matanggap ang kumpirmasyon ng kabilang partido, mas nakaramdam ng saya si Severin. Hindi niya maiwasang ngumiti at sinabing. Mukhang ang swerte ko. Nandito lang ako para hanapin ka. Nangako ako sa mga anak mo na sina Terra at Lina na susubukan kong hanapin ka. Nang marinig ito, agad na namula ang mga mata ng dalawang tao. Napaiyak si Lulo. Talaga? Sila ba? Okay lang ba sila? Nakangiting sabi ni Severin. Miss na miss ka na nila. Magiging maayos din sila pagbalik mo. Napabuntong hininga si Billy, puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata. Bumalik. Sayang hindi na kami makakabalik, kung hindi, mamamatay kami.